po sa inyong lahat. Ako po si Joanna Costales. At ako naman po si Rachel Acobe. At ito po ang JARR 102.3, ang istasyon ng nasyon na may dedikasyon. Narito na ang mga nagbabagang balita. Para sa Balitang Pandaigdig, Chile, niyanig na lindol. Para sa Balitang Pampaaralan, Mansay, wagi sa step. Para sa Balitang Lokal, Davao, under Comelec control. Para sa Balitang Sports, Dunay Concepcion, dilumog sa motorcycle. Chile, niyanig na malakas na lindol noong Sabado. Para sa karagdagang impormasyon, nandito po si Ronaldin Solis. Ronaldin Solis, insert. Salamat, Joanna. Mahigit na sa 700 tao ang natagpuang patay matapos yung naginang lindol ang Chile. Ang lindol ay umabot sa 8.8 magnitude na halos ikamatay ng mga tao sa nasabing bansa. Ito ay naganap noong ika-28 ng Pebrero, taong pangkasalukuyan. Kumpara sa lindol na napinagdaanan ng Haiti, nasasabi na mas naging handa ang Chile sapagkat mas malaki ang bilang ng mga namatay sa Haiti. Balik sa inyo, Joanna. Salamat, Ronaldin. Samantala, Mansay, wagi sa katatapos lamang na 8th step in NCBC Youth Development Competition. Para sa karagdagang impormasyon, narito po si Rodessa Corpus. Pasok? Salamat, Rachel. Nakatanggap na naman ng isang karangalan ng City of Mandaluyong Science High School nang mapili si Hamdi Abdu bilang sekretarya ng organisasyon at ang mata mo ni Mark Kevin A. Almagente ang ika-4 na pwesto mula sa 17 estudyanteng lumahok sa 8th National STEP and NSBC Skills Development Competition na ginanap noong ika-5 hanggang ika-10 ng Pebrero sa Camarines National High School sa Naga City. At ako po si Rodessa Corpus, nag-uulat para sa JARR 102.3. Balik sa inyo, Rachel. Salamat, Rodessa. Susunod, Davao, under Comelec control. Donaire, Concepcion, dinumog sa motorcade. Ang tabayanan sa pagbabalitan, JARR 102.3. Ang istasyon ng nasyon na may dedikasyon. Ito po ay hatid ng Hanford, anytime, anywhere, underway. Itong araw, may 3 kandidatong hinahabol ng mga terorista. Sa kanilang pagtakbo, nakita sila na lumang bodega, tagpa siya na doon na magtago. Sa loob ng bodega ay may 3 sako kung saan nagtago ang mga kandidato. Ngunit sila ay nasundan ng mga terorista. Ano? Nandyan ba sila? Wala po. Puro mga sako lang. Tignan mo kung nagtatago sila sa mga sako. Ipahin kaya natin. Aw! 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 Wala. Aso laman ito. Tignan natin yung isa. Meow! Pusa po laman ito. Tignan natin yung huli. Hala, ano nang gagawin ko? May pusa na, may aso na. Alam ko na. Patatas! 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 Vote wisely. Isang paalala mula sa Comelec. Nagbabalik ang JARR 102.3. Narito po ang nagbabagong balita po. Davao, dapat isailalim sa Comelec control. Para sa karagdagang impormasyon, narito po si Bernice Acobe. Salamat, Joanna. House Speaker Prospero Nograles humiling sa Commission on Election na ilagay ang Davao City under Comelec control matapos magkaroon ng pagbabanta ng pagbobomba sa City Hall. Ayon pa sa kanya, hudyat na ito ng pagkakagulo na eleksyon sa Mayo Adjes para rin sa may baling ang atensyon ng gobyerno sa maaaring mangyaring kaguluhan sa halalan. At muli ako po si Bernice Acobe, nagbabalita para sa JARR 102.3. Balik sa iyo, Joanna at Rachel. Salamat, Bernice. Dumako naman tayo sa balitang sports. Donaire Concepcion, dinumog sa motorcade. Para sa karagdagang impormasyon, narito po si Aaron Anthony. Salamat, Rachel. Gaya ng kanyang nakagawian, muling nilibot ni World Interim Super Flyweight Champ na nito the Filipina Flash Donaire Jr. ang mga kalsada ng Maynila. Nakasama ni Donaire sa nasabing motorcade ang kanyang asawa na si Rachel Marshall at ang Filipino featherweight contender na si Bernabe, the Real Deal Concepcion. Ang naturang motorcade ay dinumog na napakarami tagahanga ng 2 nasabing tanyag na boksingero. Ito po si Aaron Antonio nag-uulat para sa JARR 102.3. Balik sa Joanna. Salamat, Aaron. Dumalo naman tayo sa lagay ng ating panahon. Rodessa? Salamat, Joanna. At para naman sa lagay ng panahon sa araw na ito, makararanas ng temperatura mula 21 hanggang 34 degrees Celsius ang buong bansa. Bahagyang maulap na kalangitan at katamtamang hangin naman ang mararanasan sa Kalakhang, Maynila sa araw na ito. Balik sa inyo, Joanna. Salamat, Rodessa. Susunod sa ating programa, ano ba ang opinion ng bayan sa darating na eleksyon? Tunghayan sa pagbabalik ng JARR 102.3. This news is brought to you by Hanford. Anytime, anywhere, underwear.
Anak, ano ba yung ginagawa mo? Nay, naglalaro lang po. Ng posporo? Alam mo bang masama maglaro ng apoy? Pero Nay, maliit lang naman. Anak, lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Sige ka, pag lumaki yan, anong gagawin mo? Oo nga no, Nay. Sige po, hindi na ako maglalaro ng apoy. Isang paalala mula sa Bureau of Fire Prevention. Muli nagbabalik tayo para sa katanungang, ano ba ang opinyon ng bayan sa darating na eleksyon? May nag-text sa aming viewer mula sa Mandaluyong, si Phil Ortiz. Narito si Joanna Costales para basahin. At narito po ang tinext ni Phil Ortiz. Dahil sa palapit na eleksyon, hindi may kakaila na nagkalat ang mga tarpaulin at mga posters ng mga kandidato sa kalsada. Kaya nga minsan, ito'y nakaistorbo na sa mga mamamayan. Sana na may malaman ng mga kandidato kung saan maaari magkabit na kanilang mga tarpaulin at mga posters. Nakakahiya naman, no, kung ang mga gagawa ng batas ay ang siya rin hindi susunod dito. Pwede naman natin gayahin ng ginawa ng Japan na may isang lugar lang kung saan pwede maglagay ng mga posters at tarpaulin. Sana po magawa na ito ng paraan. Phil Ortiz, salamat sa iyong opinyon. Nakalipas na ang 5 minuto ng pagbabalita. 5 minutong bahagi na nakasaysayan. Muli, nandito si Joanna Costales At Rachel Jacobe nag-uulat uulat para sa Istasyon ng Nasyon na may dedikasyon. JARR 102.3. Di man una sa ranking. Pero nangunguna sa puso ng mamayang Pilipino. This is brought to you by Hanford. Anytime, anywhere, underwear.